Ang sarili kong asawa, tinawag akong palamunin. Sa sarili naming pamamahay. Ang sakit, ang hiya. Parang pinatay ang aking pagkalalaki. Sa loob ng 23 taon, ako ang tahimik na haligi ng tahanan. Ako ang nagbabayad ng lahat, mula sa upa, kuryente, hanggang sa pagkain, habang siya'y walang kaalam-alam. Para sa kanya, isa lang akong pabigat. Pero mayroon akong isang lihim na sandata. Isang simpleng kahon, na puno ng katotohanan. Puno ng mga resibo. Iyon ang aking alas. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng dangal, at pagbibigay ng isang leksyon, na hinding-hindi niya malilimutan. Mga kababayan, kung naranasan nyo na ang mabalewala sa sarili nyong tahanan, ay like at share nyo po ito. At kwentuhan nyo ako sa comments. Saan po kayo nanonood? Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat 3 araw na ang nakalipas, sa isang gabi ng Huwebes. Dumating ang asawa kong si Elena mula sa trabaho. May dala siyang isang ngiti. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa kanyang mga labi. Alam mo yung ngiti na abot hanggang tenga ganoon. May hawak siyang isang folder. Mukhang importante ang mga papeles sa loob. At nang isara niya ang pinto, tiningnan niya ako nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Yung klase ng tingin na makikita mo lang kapag may isang malaking bagay na nangyari. At doon, ibinalita niya. Na-promote na daw siya. Regional Manager. Isang napakalaking biyaya. Tataas ng 30% ang kanyang sahod. At magkakaroon pa siya ng sarili niyang opisina. Siyempre, bilang asawa niya, tumayo ako mula sa sofa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinabi kong masayang-masaya ako para sa kanya. At totoo yon. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagod, lahat ng stress, lahat ng gabing inabot siya ng umaga sa trabaho, sa wakas, kinilala na rin ang kanyang husay. Tinanong ko siya kung gusto niyang lumabas kami para magdiwang. Kumain sa paborito niyang restaurant. Pero umiling lang siya. Kumala siya sa yakap ko at umupo sa tapat ko habang magkasalikop ang kanyang mga braso. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung ngiti niya, nawala. Napalitan ng isang malamig at desididong tingin. Eduardo, sabi niya sa akin, kailangan kong sabihin sa iyo ito. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Simula ngayon, tapos na ito. Sa una, hindi ko naintindihan. Akala ko ang tinutukoy niya ay ang dati niyang trabaho, ang mahahabang oras, o siguro, may problema sa opisina. Pero pagkatapos, nilinaw niya ang lahat. Tapos na ang buhay pasaheros, sabi niya. Isang salita na parang sampal sa aking mukha. Mula ngayon, pagpapatuloy niya, kanya-kanya na tayo sa gastusin. Malaki na ang sahod ko. May sarili ka ring sweldo. Wala nang dahilan para ako ang sumalo sa lahat, habang ikaw ay nagsasamantala lang. At doon, binitawan niya ang salitang iyon. Ang salitang sumira sa lahat. Palamunin. Iyon daw ako. Isang palamunin. Sa edad kong 50, pagkatapos ng 23 taon naming pagsasama, ang asawa ko, tinawag akong palamunin. Nakatitig lang ako sa kanya. Naghihintay. Umaasa na ningiti siya. Nasasabihin niyang nagbibiro lang siya, na masyado lang siyang dramatiko. Pero walang ngiti. Seryoso ang kanyang mga mata, halos matigas. Para siyang nagsasalita ng isang script na matagal na niyang pinag-ensayuhan. Na parang may ibang tao na naglagay ng mga salitang iyon sa kanyang bibig. At sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi ito galing sa kanya lamang. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumayo sa kinaupuan ko. Hindi ako humingi ng paliwanag. Dahan-dahan lang akong tumango. Sige, sabi ko sa mahinang boses. Kung iyan ang gusto mo, sige. Isang kasunduan. Simula bukas, kanya-kanya na kami. Nakita ko ang pagkurap ng kanyang mga mata. Siguro, inaasahan niyang magagalit ako. Na magmamakaawa. O baka iyak. Pero tiningnan ko lang siya ng may kalma at tumango. Nanahimik siya sandali, na para bang hindi niya inaasahan ang naging tugon ko. Pagkatapos, tumayo siya ng walang imik at naglakad papasok sa aming kwarto. Naiwan ako doon. Nakaupo. Nakatingin sa peder. Nararamdaman ko na may isang bagay sa loob ko na nagbago. Sa sandaling iyon, inakala ni Elena na nanalo na siya. Akala niya, sa wakas, na ilagay na niya ako sa aking lugar. Na nabawasan na ang pabigat sa kanyang buhay. Ang hindi niya alam, hindi iyon ang katapusan. Iyon pa lang ang simula. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa lungkot o galit. Hindi ako nakatulog dahil ang isip ko ay walang tigil sa pagkwenta. Mga numero, mga bayarin, resibo, mga Meralco bill, Maynilad bill, upa sa bahay, hulog sa kotse, lahat ng binayaran ko sa loob ng maraming taon nang hindi niya napapansin. Lahat ng patuloy kong binabayaran, buwan-buwan.
At may isang bagay akong napagtanto. Isang bagay na hindi niya kailanman pinag-aksayahang tingnan. Napagtanto ko na marahil ito na ang tanging paraan para maintindihan niya. Hindi ko na siya kinausap noong gabing iyon. Hindi ko rin siya kinausap kinabukasan. Gumising ako ng Biyernes tulad ng dati. Nagtimpla ng kape. Pumasok sa trabaho. Umarte ako na parang walang nangyari. Pagbalik ko ng hapon, nauna na siya sa bahay. Nakaupo sa harap ng kanyang komputer. Nagbabasa ng mga email. Binati niya ako nang hindi man lang tumitingin. Sinagot ko ang bati niya at dumiretso sa kusina. Naghanda ako ng aking hapunan. Isang plato lang. Para sa akin lang. Nakita kong itinaas niya ang kanyang ulo nang makita niya akong nagsasandok. Tiningnan niya ako ng ilang segundo. Pero wala siyang sinabi. Bumalik siya sa kanyang screen. Ganoon lang kami. Magalang nakatahimikan. Bawat isa sa sarili naming mundo. Inakala ni Elena na nagsimula na ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na malaya sa isang pabigat. Ang hindi niya alam, ang totoong bigat, ay paparating pa lamang. At hindi ako ang magdadala noon. Siya. At dumating nga ang Sabado. Ang araw na magsisimulang magbago ang lahat para kay Elena. Bandang 11:00 ng umaga, tumunog ang aming doorbell. Si Daniel yon, ang nakababatang kapatid ni Elena. Halos tuwing Sabado, dumadalaw siya para mananghalian. Ganoon na ang aming nakasanayan sa loob ng maraming taon. Si Elena ang nagbukas ng pinto. Ngumiti siya ng malapad, yung ngiting para lang sa kanyang pamilya. Pumasok si Daniel, kinamayan ako ng mahigpit, at umupo sa sofa. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang linggo. Masaya si Elena. Relax. Ikinuwento niya kay Daniel ang tungkol sa kanyang promotion. Siyempre, binati siya ng kapatid niya. Niyakap. Sinabing karapat-dapat siya sa tagumpay na iyon. Normal ang lahat. Parang isang ordinaryong Sabado lang. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Elena at pumunta sa kusina. Narinig ko ang pagbukas niya ng ref. Pagkatapos, katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Narinig ko ang mga yabag niya pabalik. Huminto siya sa may pintuan ng sala. Nakakunot ang kanyang noo. Eduardo, sabi niya, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Walang laman ang ref. Hindi ko itinaas ang aking tingin mula sa cellphone. Kalmado kong sinagot. Walang laman. Naghintay siya, na para bang may inaasahan siyang karagdagang paliwanag mula sa akin. Nang wala siyang narinig, siya na ang nagtanong. Pero, hindi ba't namamalengki ka tuwing Biyernes? Sabi ko, Deti. Dati iyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking cellphone at tiningnan siya. Pero tandaan mo ang sinabi mo noong Huwebes, kanya-kanya na tayo sa gastusin. Kung gusto mong mananghalian, bumili ka ng lulutuin. Biglang tumigil sa pag-cellphone si Daniel. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan kaming dalawa. Ang tensyon sa sala, biglang nagbago. Para itong hangin na biglang bumigat. Nakita kong bumuka ang bibig ni Elena para may sabihin. Pero pinigilan niya ang sarili. Isang mabilis na galaw. Kinuha niya ang kanyang bag at mga susi. At lumabas siya ng bahay nang walang paalam. Ang pagsara ng pinto, mas malakas kaysa sa naraapat. Isang malakas na kalabog. Naiwan kami ni Daniel sa sala. Tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya ako. Yung tingin ng isang taong sinusubukang intindihin ang isang bagay na hindi magtugma sa kanyang isipan. Ano pong nangyari? Kuya Eduardo, tanong niya sa wakas. Kinalma ko ang sarili ko. Walang drama. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang nangyari noong Huwebes. Ang tungkol sa promotion. Ang pag-uusap. At ang salitang iyon. Palamunin. Nakikinig si Daniel. Hindi niya ako pinutol. Nang matapos ako, dahan-dahan siyang tumango. Na para bang pinoproseso niya ang isang impormasyon na matagal na niyang alam. Pero ayaw lang niyang kumpirmahin. Huminga siya ng malalim. Panahon na para malaman niya, sabi niya. Malaman ang ano, tanong ko. Kahit na sa tingin ko, alam ko na ang sagot. Na ikaw pala ang sumasalo sa halos lahat ng gastusin, noon pa man, sagot niya. At doon, lumabas ang katotohanan. Si Mama po ang nagpasok ng ideyang yan sa isip niya. Kuya Eduardo, pagpapatuloy ni Daniel. Ilang buwan na niyang sinasabi, kay ate na wala kang ambag. Na siya ang bumubuhay sa pamilyang ito. At si ete, naniwala. Ayun. Kumpirmado. Si Lourdes, ang biyenan ko. Laging present. Laging may opinyon sa aming pagsasama. Laging may ibinubulong sa tainga ng kanyang anak na babae. Hinala ko na ito, pero nang marinig ko mula mismo kay Daniel, naging totoo ang lahat. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako. Nagpatuloy si Daniel. Sinabi ko po kay ate na mali siya.
na lagi kang naging responsible. Pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi niya, tama daw si Mama, na ang mga modernong babae, hindi dapat nagpapasan ng mga lalaking walang naiaambag. Tinanong ko siya kung alam ba ni Elena kung magkano talaga ang inaambag ko. Umiling si Daniel. Wala po siyang ideya, Kuya Eduardo. Wala. Ni Katiting. Nanahimik kami. Alam kong darating ang sandaling ito. Alam kong sa isang punto, haharapin ni Elena ang katotohanan. Pero hindi ko akalain na ganito kaaga. Tiningnan ako ni Daniel. May awa sa kanyang mga mata. Pasensya na po, kuya. Malalaman din niya. Konting panahon lang. Tumango ako. Malalaman niya. At kapag nalaman niya, wala nang paraan para balewalain pa iyon. Bumalik si Elena pagkatapos ng 40 minutos. May dala siyang 2 supot ng groceries. Pumasok siya nang hindi tumitingin sa akin. Dumiretso siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng isang mabilis na pananghalian. Tahimik. Isang nakakabinging katahimikan habang kami kumakain. Sinubukan ni Daniel na magsimula ng usapan. Pero ang mga sagot ay maikli. Matapos kumain, nagpaalam na rin siya at umalis. Nang maisara ang pinto, hinarap ako ni Elena. Nakakahiya ito, Eduardo, sabi niya. Sumagot ako nang hindi nagagalit. Ikaw ang humiling nito. Kanya-kanya tayo. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, na para bang naghahanap siya ng mga tamang salita. Pero sa huli, umiling lang siya at pumasok sa kwarto. Naiwan ako sa sala. Nag-iisip. Tama si Daniel. Walang kalam-alam si Elena sa kung magkano talaga ang binabayaran ko. At ang masakit pa, hindi man lang niya sinubukang magtanong. Umasa lang siya. O mas tamang sabihin, hinayaan niyang magdesisyon ang nanay niya para sa kanya. Ang linggo ay kakaiba. Gumising si Elena ng maaga. Naghanda ng sarili niyang almusal. At umalis papuntang GYM nang hindi nagpapaalam. Ginawa ko rin ang sarili kong mga gawain. Nagtimpla ng kape. Naglakad-lakad. Nang bumalik ako, naroon na siya. Nakaupo sa sofa. Nag-cellphone. Nagbatian kami ng magalang na magandang umaga. At bawat isa sa amin ay nagpatuloy sa kanya-kanyang mundo. Para kaming 2 estranghero na nakatira sa isang bubong. Lumalaki ang pagitan sa amin, pero wala ni isa sa amin ang gumagawa ng paraan para paglapitin ito. At dumating ang lunes, ang simula ng linggo, ang simula ng katotohanan. Dumating ang unang bayarin, ang kuryente, Meralco, 12,000 piso, 12,000 pesos. Lagi ako ang nagbabayad niyan. Dumating ang email sa cellphone ko, tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, wala akong ginawa. Minarkahan ko lang ito bilang nabasa na at nagpatuloy sa aking araw. Si Elena, nakakatanggap din ng mga notifikasyon. Pero hindi niya iyon pinapansin. Dahil alam niyang ako ang bahala. Pero ngayon, iba na. Noong gabing iyon, habang naghahapunan kami, bawat isa sa sarili niyang pagkain, nakita kong hawak niya ang kanyang telepono. Bigla siyang napakunot no. Eduardo, sabi niya, nabayaran mo na ba ang ilaw? Hindi ko itinaas ang aking tingin mula sa aking plato. Hindi, sagot ko. Bakit ko naman babayaran, ikaw din naman gumagamit ng kuryente. Pwede mo nang bayaran. Ibinagsak niya ang kanyang telepono sa mesa. Isang malakas na kalabog. Nagiging isip bata ka na. Tiningnan ko siya ng may kalma. Hindi. Nagiging patas lang ako. Sabi mo, kanya-kanya tayo. Ang kuryente, para sa ating dalawa. Bayaran mo ang kalahati kung gusto mo. O bayaran mo lahat. Tulad ng ginagawa ko sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang pagigting ng kanyang panga. Pero lagi rin naman akong nagbabayad ng mga gastusin. Tumango ako. Nagbabayad ka nga. Ang mga damit mo. Ang GYM mo. Ang mga lakad nyo ng mga kaibigan mo. Ang mga regalo para sa pamilya mo. Pero ang bahay, ang mga totoong bayarin, ako ang laging nagbabayad niyan. Tumayo siya mula sa mesa nang hindi tinatapos ang kanyang hapunan. At umalis. Ako naman, nagpatuloy sa pagkain. Tahimik. Kinabukasan, Martes, dumating ang isa pang notifikasyon. Ang internet at cable. 5,000 piso. 5,000 pesos. Wala ulit akong ginawa. Miraculous, ang tubig. 2,000 piso. 2,000 pesos. Huwebes, ang hulog sa insurance ng kotse niya. 20,000 piso. 20,000 pesos. Lahat ng mga bayarin na yon, na laging ako ang nagbabayad ng walang imik, nang hindi humihingi ng pagkilala, nang hindi naghihintay ng palakpak, binabayaran ko lang dahil yon ang aking responsibilidad. Dahil pamilya kami, dahil ganoon dapat ang takbo ng mga bagay.
Pero ngayon, iba na ang takbo. Nagsimulang makatanggap si Elena ng mga email, mga overdue notice, mga paalala na mayroon na siyang utang. Nakita ko siyang mas madalas na tumingin sa kanyang telepono. May pag-aalala. Isang gabi, tinanong niya ako kung nabayaran ko na ba ang internet. Sinabi kong hindi. Huminga siya ng malalim, na para bang pinipigilan ang kanyang inis. Eduardo, hindi pwedeng magpatuloy ito, sabi niya. Sumagot ako ng may kaparehong kalma. Tama ka. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Hindi pwedeng magpatuloy kang mabuhay sa isang pantasya, na kung saan, naniniwala kang wala akong inaambag. Noong gabing iyon, binayaran niya ang internet. Binayaran din niya ang kuryente. Nakita ko siyang tinitingnan ang kanyang bank account pagkatapos niyang mag-transfer. Nakita ko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang halo ng gulat at pag-aalala. Sa tingin ko, iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita kung magkano ang halaga ng mga bagay-bagay na iyon. Pero, hindi pa iyon sapat. Marami pa siyang kailangang maintindihan. Biyernes ng gabi, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa kanyang ina. Narinig ko ang usapan nila mula sa sala. Tinatanong ni Lourdes kung kumusta na ang lahat. Kung kumusta na ang bagong posisyon niya. Kung naayos na ba niya ang mga bagay-bagay sa bahay. Ikinuwento ni Elena ang aming kasunduan, na kanya-kanya na kami sa gastusin. Narinig ko ang boses ni Lourdes sa kabilang linya. Matinis. Umabot hanggang sa kinaupuan ko. Magaling, anak. Panahon na para tigilan mo ang pag-aalaga sa lalaking yan. Makikita mo, gaganda ang lahat ngayong wala ka ng pabigat. Hindi agad sumagot si Elena. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, may sinabi siya sa mahinang boses na hindi ko narinig. Natapos ang tawag pagkatapos ng ilang minuto. Nang bumalik si Elena sa sala, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Hindi siya tumingin sa akin. Umupo siya sa sofa at nanood ng TV. Pero hindi naman talaga nanonood. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ang mga pagdududa. Nagsisimula na. Ang mga numero, hindi na nagtutugma sa isip niya. Ang kwento ng kanyang ina ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Sabado ng umaga, 2 linggo pagkatapos ng gabing iyon. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop sa aming hapagkainan. Mayroon siyang ekspresyon na nakikita ko lang kapag seryoso siyang nagtatrabaho. Isang ekspresyon ng matinding konsentrasyon. Nasa kusina ko noon, nagtitimpla ng kape. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Pagkatapos, isa pang mas malalim na buntong hininga. Sumilip ako mula sa kusina. Ayos ka lang, tanong ko. Hindi niya itinaas ang kanyang tingin. Tinitingnan ko ang mga bayarin, sagot niya. Tumango ako at bumalik sa ginagawa ko. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ulit ang boses niya. Eduardo, sabi niya, magkano ang binabayaran mo sa upa? Ayun na, ang unang totoong tanong. Sumandal ako sa hamba ng pinto ng kusina at tiningnan siya. 80,000 piso, sagot ko. 80,000 pesos, buwan-buwan. Mula noong lumipat tayo dito, 8 taon na ang nakalipas. Itinaas niya ang kanyang tingin. Gulat na gulat. 80,000. Tumango ako. Akala ko alam mo. Nakapangalan sa akin ang kontrata. Dahil noong umuupa tayo, inaayos mo pa ang credit history mo. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa screen. Ano pa ang binabayaran mo, tanong niya ulit. At doon, isa-isa kong sinabi sa kanya ang lahat. Ang insurance ng sasakyan, 22,000 kada buwan. Ang gasolina ng 2 kotse, aabot ng 20,000 kada buwan. Ang malaking grocery na ginagawa ko kada kinsenas, nasa pagitan ng 15 hanggang 20,000, depende sa buwan. Ang maintenance ng mga sasakyan, halos 10,000 kada buwan kung i-average. Ang mga pagkain natin sa labas kapag lumalabas tayo. Ang mga regalo sa kaarawan para sa pamilya niya. Ang mga pagpapaayos sa bahay. Ang hardinero na dumarating kada 2 linggo. Ang technician ng aircon kapag nasisira. Lahat. Lahat iyon ako. Hindi nagsalita si Elena sa loob ng mahabang panahon. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang computer. Siguradong tinitingnan niya doon ang sarili niyang mga gastusin. Ang kanyang GYM. Ang kanyang salon. Ang manicure. Ang kanyang mga damit. Ang mga lakad niya kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang mga online shopping. Lahat ng bagay na itinuturing niyang kailangan at binabayaran niya mula sa kanyang sahod. Sa paniniwalang iyon na ang kanyang patas na ambag. Sa wakas, nagsalita siya ng hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam na ganyan kalaki ang binabayaran mo. Sumagot ako ng malumanay. Walang panunuya. Hindi ka kasi nagtanong. Ang katahimikang sumunod ay iba. Hindi ito nakakailang. Hindi ito tensyonado.
Ito ang katahimikan ng isang taong nagsisimula nang makita ang isang bagay na matagal nang nariyan. Pero ayaw lang niyang tingnan ng diretso. Dahan-dahang isinara ni Elena ang kanyang laptop. Tumayo siya mula sa upuan at pumasok sa kwarto nang walang imik. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga revelasyon para sa kanya. Martes ng umaga, napansin niyang walang kape. Laging may kape. Dahil ako ang bumibili linggo-linggo. Pero ngayon, wala. Kinailangan niyang lumabas ng maaga para bumili bago pumasok sa trabaho. Noong gabing iyon, pagod siyang umuwi. Binuksan niya ang ref. Naghahanap ng mabilis na maihahapunan. Walang nakahanda. Dati, lagi akong nag-iwan ng luto na, o kahit man lang mga sangkap na handa ng iluto. Ngayon, ang laman lang ng ref ay ang mga pangunahing bilihin na binili ng bawat isa para sa sarili. Nakita ko siyang umorder ng pagkain gamit ang isang app. Gumastos siya ng halos 1,000 piso para sa isang bagay na dati ay nagkakahalaga lang ng 200 kung inihanda sa bahay. Nakita kong kumunot ang noo niya nang kumpirmahin niya ang bayad. Maliliit na bagay, pang-araw-araw na detalye, na kapag pinagsama-sama, lumalaki. Miraculous, naubusan siya ng toilet paper sa kanyang banyo. Lumapit siya sa akin para magtanong kung may extra ako. Sinabi kong, sa banyo ko meron, pero para sa akin yon. Kung kailangan niyang bumili. Tiningnan niya ako na para bang nagbibiro. Eduardo, toilet paper lang yan. Alam ko, sagot ko. At binili ko yan para sa akin. Bumili ka ng para sa'yo. Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay umiling at umalis. 1 oras ang lumipas. Narinig ko siyang lumabas. Pumunta sa convenience store. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na supot. Toilet paper, sabon, shampoo, mga bagay na laging nariyan lang dati. Na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Ngayon, alam na niya. Galing sa akin. Laging galing sa akin. At noong Huwebes, dumating ang pinakamalaking bomba. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa admin ng aming building. Ang upa, huli na sa bayad, kinsenas na ng buwan, at karaniwan, binabayaran ko iyon sa unang araw pa lang. Pumasok si Elena sa sala. Hawak ang kanyang telepono. Eduardo, huli na tayo sa upa. Tumango ako nang hindi inaalis ang tingin sa librong binabasa ko. Alam ko, at hindi mo babayaran. Hindi, sagot ko. Hindi na ako ang nagbabayad ng upa. Kanya-kanya na tayo. Tandaan mo 80,000 piso. Kalahati ka ng bahay na ito. Kaya kailangan mong magbayad ng 40,000. 40,000 pesos. Nakatayo lang siya doon. Pinoproseso ang lahat. 40,000. Idagdag pa sa halos 20,000 na nabayaran na niya sa kuryente, internet, at tubig. Idagdag pa ang kanyang GYM na 5,000 kada buwan. Idagdag pa ang insurance ng kotse niya. Ang gasolina. Ang pagkain. Lahat. Nakita ko siyang nagkwenta sa kanyang isipan. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa paggalito, patungo sa unti-unting pagkatanto. Ang katotohanan ay nagsisimula ng lumubog. Biyernes ng hapon. Pagdating ko mula sa trabaho, naabutan ko si Elena na nakaupo sa sofa. Napapaligiran siya ng mga papel, mga bill, mga resibo, mga bank statement. Bukas ang kanyang laptop at may hawak siyang isang notebook kung saan siya nagsusulat ng mga numero. Nakita niya akong pumasok, pero hindi siya nagsalita. Dumiretso ako sa kusina, naghanda ng makakain, at umupo sa mesa. Mula doon, tanaw ko siya. Seryoso, nakatutok, naglilipat ng mga papel. May hinahanap siya. Sinusubukang humanap ng ebidensya na siya rin ay nagbabayad ng kanyang patas na bahagi. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at lumapit sa kusina. Tumayo siya sa harap ng mesa. May hawak na isang pirasong papel. Eduardo, sabi niya, kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Itinaas ko ang aking tingin. Lagi naman akong tapat, sagot ko. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Tiningnan ko na ang lahat, pagpapatuloy niya. Lahat ng gastusin sa mga nakaraang buwan. At kailangan kong malaman kung ano talaga ang mga binabayaran mo. Sinabi ko sa kanya na tingnan ang mga bank account. Ang mga bill na nakapangalan sa akin. Ang mga proof of payment. Nariyan lahat, sabi ko. Hindi ko iyon itinago. Umupo siya sa tapat ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Walang pag-iwas. Walang tigas. May ibang bagay sa kanyang mga mata. Siguro pagkalito. O baka, ang simula ng pag-unawa. Kung totoong ang binabayaran mo ang lahat ng sinasabi mo, sabi niya, kung ganon, napakalaki ng pagkakamali ko.
Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Nagpatuloy siya. Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ipinakita ang mga bayarin? Bakit mo hinayaan na isipin kong ako ang pumapasan sa lahat? Ayun na. Ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Sumagot ako ng may kalma. Dahil hindi ko na dapat kailangang sabihin sa'yo. Elena, matatanda na tayo. Mahigit 20 taon na tayong kasal. Kung gusto mong malaman kung sino ang nagbabayad ng ano, sana nagtanong ka. Sana tiningnan mo. Pero hindi mo ginawa. Umasa ka lang sa sinabi ng nanay mo. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi yan patas, bulong niya. Ang hindi patas, sabi ko, ay ang tawagin mo akong palamunin. Nang hindi mo man lang tinitingnan kung totoo. Nanahimik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at bumalik sa sala kasama ang kanyang mga papel. Narinig ko siyang bumuntong hininga ng paulit-ulit. Noong gabing iyon, nagbago ang lahat. May sinabi siya sa akin. Isang tanong na nagbukas ng pinto sa katotohanan. Gusto kong makita ang mga pruweba, sabi niya, halos pabulong. Tumayo ako. Pumunta sa aking opisina. At kinuha ang isang kahon na nakatago sa aparador. Isang malinaw na plastik na kahon. Puno ng mga folder na nakaayos ayon sa taon at uri ng gastusin. Bumalik ako sa sala at inilapag ito sa lamesita. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Elena sa laki ng kahon. Nandyan lahat, sabi ko. Ang nakaraang 5 taon. Kung gusto mong makita ang mas lumapa, mayroon akong digital files. Nakatitig lang si Elena sa kahon. Na para bang isa itong bagay na hindi niya inaasahang makita sa buong buhay niya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang isa sa mga folder. 2024. Iniwan ni Elena ang folder sa lamesita at sumandal sa sofa. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay maliit at basag. Eduardo, sabi niya, hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko talaga alam. Tiningnan ko siya ng walang ekspresyon. Sana nalaman mo. Sana nagtanong ka. Kahit kailan sa loob ng 23 taon. Umiling siya, habang nakatakip pa rin ang mga kamay sa kanyang mukha. Akala ko, parehas tayo ng ambag. Akala ko, hinahati natin ang lahat. Sumagot ako ng may kalma. Hindi natin hinahati ang lahat, Elena. Ako ang naglalabas ng halos lahat, at ikaw, para sa iyong mga personal na bagay. Pero hindi ako nagsalita, dahil ayokong isipin mong minamaliit kita. Dahil akala ko, isang team tayo, at hindi mahalaga kung sino ang mas malaki ang binabayaran. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay at tiningnan ako. Kung ganoon, bakit ngayon mahalaga na bakit mo ginagawa ito ngayon? Sinalubong ko ang kanyang tingin. Dahil tinawag mo akong palamunin, sabi ko, may diin sa bawat salita. Dahil nagpasya kang wala akong inaambag. Dahil naniwala ka sa nanay mo, at nang walang anumang pruweba, nang hindi man lang ako tinatanong, inakala mong ako ay isang pabigat. At pagkatapos, sinabi mo sa akin na kanya-kanya na tayo sa gastusin. Huminga ako ng malalim. Ginagawa ko lang, eksakto kung ano ang hiniling mo. Tumayo si Elena mula sa sofa at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Balisa. Kinakabahan. Ipinapadaan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Sabi ni Mama, lahat daw ng lalaki, nagpapalaki ng gastos, sabi niya. Nasigurado, may binabayaran ka, pero hindi kasing laki ng sinasabi mo. Sumandal ako sa sofa. Nagkamali ang nanay mo, at pinili mong paniwalaan siya, kaysa pagkatiwalaan ako. Iyon ang pinakamasakit, Elena. Hindi ang pera. Ang masakit ay pagkatapos ng mahigit 20 taon nating pagsasama. Pinili mong paniwalaan ang kwento ng nanay mo, kaysa sa katotohanan ng sarili nating pagsasama. Huminto siya sa tapat ng bintana, nakatalikod sa akin. Nanatili siyang nakatayo doon ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, narinig ko ang isang hikbi. Umiyak siya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako lumapit para patahanin siya. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin, mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at humarap. Pula ang kanyang mga mata. Anong gagawin ko ngayon, tanong niya. Ang kanyang boses ay parang nawawala. Tulad ng isang taong ngayon lang napagtanto na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. At hindi niya alam kung paano ito ayusin. Sumagot ako ng may katapatan. Hindi ko alam, Elena. Iyan ay desisyon na kailangan mong gawin. Ako, nakapagdesisyon na. Sabi mo, gusto mong kanya-kanya tayo. Sa ngayon ako. Simula ngayon, hati tayo sa lahat. O kung gusto mo, hahanap ako ng ibang lugar.
at magpapatuloy tayo sa ating mga buhay ng magkahiwalay. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Gusto mong makipaghiwalay? Hindi ito tanong kung ano ang gusto ko, sagot ko. Ito ay tanong kung mayroon pa bang pagsasamang natitira dito. Dahil sa tingin ko, matagal mo nang napagdesisyunan na hindi ako isang kasama, kundi isang palamunin. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Sinusubukan ni Elena na lumapit sa akin. Pero nanatili akong may distansya. Hindi ito kalupitan. Ito ay pag-iingat. Kailangan kong siguraduhin na ang pagbabagong ito ay totoo. Na hindi lang ito isang panandaliang reaksyon dahil sa pagkakamaling kanyang natuklasan. Lunes, nag-transfer siya ng 40,000 sa account ko. 40,000 pesos, kalahati ng upa. Hindi siya nagsalita. Ipinakita lang niya sa akin ang transaction slip. Tumango lang ako. Martes, binayaran niya ang kanyang parte sa internet at kuryente. Miyerkules, siya ang nagmalaking grocery. Gumastos siya ng halos 18,000 piso. Nakita ko siyang tinitingnan ang mga presyo. Ikinukumpara ang mga brand. Maingat na pumipili. Ito ay isang bagay na hindi ko pa nakitang ginawa niya. Noong linggong iyon, may napansin pa akong iba. Nagsimula ng mas huling umuwi si Elena mula sa trabaho. Hindi naman masyado, siguro mga 30 o 40 minutos. Pero sapat na para mapansin. Isang gabi, tinanong ko siya kung maayos lang ba ang lahat sa opisina. Nag-alinlangan siya bago sumagot. Maayos naman. Nadagdagan lang ang mga responsibilidad ko dahil sa promotion. Tumango ako, pero may nagsasabi sa akin na mayroon pang iba. Huwebes ng gabi, narinig kong tumunog ang kanyang telepono habang nasa banyo siya. Isang text message. Umilaw ang screen sa lamesita sa sala. Galing kay Lourdes. Sa nanay niya. Kailangan kitang makausap. Importante. Tawagan mo ako. Hindi ko ginalaw ang telepono niya. Paglabas niya ng banyo, sinabi kong nag-text ang nanay niya. Tiningnan niya ang mensahe at bumuntong hininga. Tatawagan ko siya, sabi niya, pero ang kanyang boses ay walang sigla. Ikinulong niya ang sarili sa kwarto. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanyang boses. Mas matatag. Naririnig ko ang ilang bahagi ng usapan mula sa sala. Hindi, ma. Nagkakamali ka. Hindi ganoon si Eduardo. Nakita ko ang mga resibo. Lahat. Mula sa mga nakaraang taon. Siya ang nagbabayad ng halos lahat. Ang boses ni Lourdes sa kabilang linya ay tunog iritado. Galit. Pagkatapos, narinig ko ang sagot ni Elena na ikinagulat ko. Hindi, ma. Hindi na ako makikinig dito. Ipinapasa mo lang ang mga problema mo kay Papa sa pagsasama namin. At naging tanga ako dahil hinayaan ko yon. Katahimikan. Pagkatapos, mas maraming pagtatalo. Sa huli, itinaas ni Elena ang kanyang boses. Tama na, ma. Nakapagdesisyon na ako. Ayusin ko ito kasama ang asawa ko. At kailangan mong respetuhin yon. Biglang natapos ang tawag. Lumabas si Elena mula sa kwarto. Namumula ang kanyang mukha. Nangingislap ang kanyang mga mata. Umupo siya sa sofa sa tabi ko. Kinausap ko na ng diretso si mama, sabi niya. Sinabi ko sa kanya na nagkamali siya tungkol sa'yo. Na ako, nagkamali. At kailangan na niyang tigilan ang pakikialam sa pagsasama natin. Tinanong ko kung ano ang naging reaksyon ni Lourdes. Tumawa si Elena ng mapait. Gaya ng inaasahan, sabi niya. Sinabi niyang minamanipula mo raw ako. Na na-brainwash mo ako. Na magsisisi daw ako. Ang mga tipikal na sagot ng isang taong ayaw aminin na mali sila. Tumango ako. At ikaw, anong sinabi mo? Tiningnan niya ako ng diretso. Sinabi ko sa kanya, na kung kailangan kong pumili sa pagitan ng kanyang opinyon at ng aking pagsasama, pipiliin ko ang pagsasama namin. At kung hindi niya kayang respetuhin iyon, kailangan muna naming magkaroon ng distansya. Nagulat ako sa sagot na iyon. Si Elena at ang kanyang ina ay laging napakalapit sa isa't isa. Ang pagtatakda niya ng ganoong hangganan ay isang malaking bagay. Pero, hindi pa rin iyon sapat. Madaling sabihin ang mga hangganan. Ang pagpapanatili nito ay ibang usapan. Bayerns. Dumating si Elena sa bahay na may dalang isang folder. Umupo siya sa tapat ko sa sala. May ginawa ako kanina, sabi niya. Pumunta ako sa bangko at nagbukas ng isang joint account. Inilagay ko ang buong sahod ko doon. At gusto kong ilagay mo rin ang sa iyo. Para maging transparent ang lahat. Para pareho nating makita kung saan nanggagaling ang pera. At kung saan ito napupunta. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Isang malaking hakbang iyon. Tumango siya. Alam ko. Pero kailangan kong ipakita sa iyo na seryoso ako. Na gusto ko talagang baguhin kung paano natin pinapatakbo ang mga bagay-bagay. O mas tamang sabihin,
Kung paano ako hindi nagbibigay pansin habang ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Kinuha ko ang folder. Nasa loob ang mga papeles ng account. Nakapirma na siya. Ang pirma ko na lang ang kulang. Inilapag ko ito sa mesa. Pag-iisipan ko, sabi ko. Hindi niya ako pinilit. Tumango lang siya. Sage, maglaan ka ng oras na kailangan mo. Noong gabing iyon, nanood kami ng pelikula. O mas tamang sabihin, siya ang nanood. Nandoon ako, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Nag-iisip, kung gusto ko ba talagang bumalik sa dati? Kung pwede pa ba kaming bumalik? Kung gusto ko pa bang bumalik? Dahil may isang bagay akong natuklasan sa mga linggong ito ng aming paghihiwalay sa pananalapi. Natuklasan ko na kaya kong mag-isa, na hindi ko kailangang pasanin ang isang taong hindi ako pinapahalagahan. At ang realisasyong iyon ay parehong nakakatakot at nakapagpapalaya. Sabado ng umaga, tumunog ang doorbell. Si Daniel ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-abiso. Hindi niya iyon ugali. Si Elena ang nagbukas ng pinto. Pumasok si Daniel na may seryosong mukha. Kailangan ko kayong makausap, sabi niya. Umupo kami sa sala. Huminga siya ng malalim. Nakausap ko si Mama kahapon, sabi niya, nakatingin kay Elena. Galit na galit siya pagkatapos ng tawag ninyo. Sinasabi niya minamanipula ka daw ni Kuya Eduardo. Na baka peke daw ang mga resibo. Na magagaling daw ang mga lalaki na magpaikot ng numero. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata sa inis. Diyos ko po. Itinaas ni Daniel ang isang kamay. Patapusin mo muna ako, Ed. Sinabi ko sa kanya na nakita ko rin ang mga pruweba. Na ilang taon na akong pumupunta dito tuwing Sabado at laging may pagkain. Laging maayos ang lahat. Na laging si Kuya Eduardo ang nagsisigurong tumatakbo ang lahat. Sinabi ko sa kanya na ipinapasa lang niya ang sarili niyang mga sugat sa pagsasama ninyo. Nagtanong si Elena, anong sabi niya? Ngumiti si Daniel ng may lungkot. Binabaan niya ako ng telepono. Ipinatong ni Elena ang kanyang mga kamay sa mukha. Isang gulo ito. Umiling si Daniel. Hindi, 8. Kailangan itong mangyari. Matagal nang kinokontrol ni Mama ang buhay mo. Laging may opinyon sa lahat, sa bahay mo, sa trabaho mo, sa asawa mo. At lagi kang nakikinig, dahil siya si Mama. Pero panahon na para mabuhay ka ng sarili mong buhay. Na magtiwala ka sa sarili mong pag-iisip. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Kuya Eduardo, pasensya na po sa lahat ng ito. Sana noon pa ako nagsalita. Sumagot ako ng may katapatan. Salamat, Daniel. Pero hindi mo ito responsibilidad. Responsibilidad namin ito ni Elena. Bago siya umalis, may pahabol pa si Daniel. Nga pala, balak ni Mama na pumunta dito sa susunod na linggo para kausapin kayo. Para lang alam ninyo, nang makaalis siya, naiwan kaming tahimik. Tiningnan ako ni Elena nang may pag-aalala. Anong gagawin natin kapag dumating si Mama? Ikaw, sabi ko sa kanya. Ikaw ang gagawa ng kailangan mong gawin. Nandito lang ako. Pero ito ay usapan ninyo ng nanay mo, hindi sa akin. Tumango siya. Tama ka. Noong gabing iyon, napansin ko ang isang pagbabago kay Elena. Isang pagbabagong hindi ko inaasahan. Nasa opisina ako, nagtatrabaho. Kumatok siya sa pinto. Pwede bang pumasok, tanong niya. Pumasok siya, dala ang kanyang laptop. Umupo sa upuan sa tapat ng aking mesa. May naisip ako, sabi niya. Yung joint account na sinabi ko, hindi mo pa pinipirmahan. Tumango ako. Totoo. Binuksan niya ang kanyang komputer at may ipinakita sa akin. Isang bagong proposal. Hindi na isang account kung saan magkasama ang lahat. Paliwanag niya. Isang sistema ng 3 account. Ipinakita niya sa akin. Isang account para sa mga gastusin ng bahay. Dito kami parehong maglalagay ng halaga na base sa porsyento ng aming sahod. Para sa upa, bill, pagkain, lahat. Pangalawa, tig-isang personal account para sa aming mga sariling gastusin. At pangatlo, isang joint savings account para sa mga emergency at mga plano sa hinaharap. Sa ganitong paraan, sabi niya, transparent ang lahat, pero mayroon pa rin tayong kalayaan. Isang magandang ideya. Isang pinag-isipang ideya. Saan mo nakuha ito, tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Nagbabasa ako tungkol sa financial management para sa mga mag-asawa. Ito ang inirekomenda ng mga eksperto. Dahan-dahan akong tumango. Gusto ko yan. Patas. Malinaw. Pwede nating subukan. Lumapad ang kanyang ngiti. Talaga. Talaga. Sa sumunod na oras, inayos namin ang lahat. Kinwenta namin kung magkano ang dapat mapunta sa bawat account. Dahil mas malaki na ang sahod niya ngayon,
Napagkasunduan namin na mas malaking porsyento ng kanyang kita ang mapupunta sa shared account. Patas. Iyon ang salita. Patas. Isang bagay na nawala sa amin sa loob ng maraming taon. Nang matapos kami, tiningnan ako ni Elena. Salamat sa pagkakataong ito, Eduardo. Salamat sa hindi pagsuko. Sumagot ako. Salamat din sa iyo, sa pagiging handang magbago. Sa paggawa ng mahirap na trabaho. Hindi madaling aminin ang pagkakamali. Hindi madaling harapin ang sariling ina. Hindi madaling baguhin ang mga nakasanayan. Pero ginagawa mo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang buwan, natulog kami sa isang kwarto. Walang nangyari. Natulog lang kami. Pero ang pagiging magkasama sa isang kama ay may ibig sabihin. Isa na namang hakbang pasulong. Ang mga sumunod na araw ay gumaan. Nabawasan ang tensyon sa bahay. Mas maraming usapan. Mas maraming tawanan. At pagkatapos, nagpasya si Elena na kailangan namin ng karagdagang tulong. Sa tingin mo, dapat ba tayong mag-marriage counseling, tanong niya isang gabi? Para masigurado nating inaayos natin ang lahat. Hindi lang tinatapalan ang mga butas. Pinag-isipan ko ito. Hindi masamang ideya. Baka makatulong sa atin na mag-usap ng mas maayos. Tumango siya. Maghahanap ako ng mga opsyon. At tinupad niya ang kanyang salita. Sa kalagitnaan ng linggo, nakahanap na siya ng isang therapist. Si Christina. Isang espesyalista sa couples therapy na may mahigit 15 taong karanasan. Ang aming unang sesyon ay Biyernes ng hapon. Dumating kami ng magkasama, pero tahimik. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang asahan. Sinalubong kami ni Christina sa kanyang opisina. Isang mainit at komportableng lugar. Tinanong niya kung ano ang nagdala sa amin doon. Si Elena ang unang nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang promotion. Ang paratang na palamunin. Ang aking reaksyon. Ang pagkatuklas sa katotohanan. Ang impluensya ng kanyang ina. Nagsalita siya ng halos 20 minuto. Walang tigil. Si Christina, nakikinig lang. Nang matapos si Elena, tiningnan ako ni Christina. Eduardo, ano naman ang iyong pananaw dito? At doon, sinimulan kong ilahad ang aking panig. Ikinuwento ko ang aking panig. Ang sakit ng tawaging palamunin pagkatapos ng maraming taon ng pagsisilbi. Ang desisyon kong hayaan siyang makita ang katotohanan. Ang bigat ng pakiramdam na hindi pinapahalagahan. Nang matapos ako, tumango si Christina. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang nakikita ko dito ay isang karaniwang sitwasyon. Isang tao ang tahimik na ginagampanan ang papel ng tagapagtaguyod, habang ang isa naman ay ipinapalagay na ang mga bagay ay umaandar lang ng walang tanong kung paano. Dagdagan pa natin ng impluensya mula sa labas na sumisira sa pananaw, at mayroon na tayong perpektong sangkap para sa isang sigalot. Huminga siya ng malalim. Pero, may nakikita rin akong positibo. Pareho kayong nandito. Pareho niyong gustong ayusin ito. Iyan pa lang, ay isang malaking bagay na hindi nagagawa ng maraming mag-asawa. Binigyan niya kami ng mga takdang aralin. Mga ehersisyo sa komunikasyon. Mga sandali na ilalaan para lang mag-usap tungkol sa aming nararamdaman. Nang hindi sinisisi ang isa't isa. Mukhang simple. Pero hindi pala. Noong gabing iyon, sinubukan namin ang unang ehersisyo. Magkaharap sa sala. Walang telepono. Walang istorbo. Si Elena ang nagsimula. Nararamdaman ko ang bigat ng kasalanan araw-araw dahil sa ginawa ko sa iyo. Nararamdaman ko ang hiya dahil hindi ko nakita ang nasa harap ko sa loob ng maraming taon. Ang aking pagkakataon. Nararamdaman ko na para akong pinagtaksilan. Pakiramdam ko, may nawala sa akin na hindi ko alam kung maibabalik ko pa. Yung bulag na tiwala na mayroon ako sa atin. Tumango si Elena, may luha sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, at hindi ko hihilingin sa iyo na magtiwala agad. Hihilingin ko lang na hayaan mo akong makuha ulit ang tiwalang yon. Naging lingguhan ang aming mga sesyon kay Christina. Sa aming pangatlong sesyon, tinalakay niya ang isang bagay na hindi namin direktang nabanggit. Tinanong niya ako, Eduardo, bakit hindi ka nagsalita tungkol sa pera noon? Bakit mo hinayang maipon ang sama ng loob ng tahimik? Nagulat ako. Akala ko, naroon kami dahil sa ginawa ni Elena. Hindi ko alam na ako rin pala ay sinusuri. Pero tama si Christina. Nag-isip ako. Sa wakas, sumagot ako. Dahil akala ko, bastos pag-usapan ang pera. Dahil itinuro sa akin na ang isang lalaki ay nagbibigay ng walang reklamo. Dahil natakot ako na kung hihingi ako ng mas malaking ambag mula sa kanya, isipin niyang hindi ako sapat. Tumango si Christina. Kung gayon,
mayroon ka ring mga insecurities. Mayroon ka ring mga takot. At ang mga takot na iyon ang nagpatahimik sa iyo sa loob ng maraming taon. Hanggang sa sumabog ang lahat. Nakita kong nagulat si Elena sa narinig. Doon, ipinaliwanag ni Christina. Pareho kaming may pagkukulang sa komunikasyon. Pareho kaming nag-akala. Pareho kaming nabigo sa isa't isa. Iyon ay isang sesyon na nagbukas ng aming mga mata. Pag-uwi namin, habang nasa kotse, nagsalita si Elena. Tama siya. Hindi man lang kita tinanong kung kumusta ka. Kung okay ka lang ba sa lahat. Inakala ko lang. Sumagot ako. At hindi ko naman sinabi sa'yo. Hindi ko sinabi ang aking mga pangangailangan. Pareho tayong nagkulang. Hindi lang ito kasalanan mo, kasalanan nating dalawa. Ang pag-uusap na iyon, ang nagpabago sa lahat. Walang sisihan. Walang pagtatanggol. Dalawang tao lang na sinusubukang intindihin kung saan sila nagkamali. At kung paano nila mahahanap muli ang isa't isa. Habang nagpapatuloy ang aming paghilom, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang Sabado, dumating si Lourdes, ang nanay ni Elena. Pero iba ang kanyang pagdating ngayon. Dala niya ay mga bulaklak at isang ulam na kanyang inihanda. Pumasok siya ng walang kumpiyansa, di tulad ng dati. Mukha siyang mas maliit, mas mapagkumbaba. Umupo kami sa sala. Isang nakakailang nakatahimikan. Sa wakas, nagsalita si Lourdes. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyong dalawa. Sabi niya sa mahinang boses. Nagpatuloy siya. Nagpunta ako sa therapy nitong mga nakaraang linggo. At tinulungan ako ng aking therapist na makita na ipinapasa ko lang ang mga problema ko sa tatay ni Elena sa inyong pagsasama. Tumingin siya sa akin. Eduardo, hinusgahan kita ng hindi ka lubos na kilala. Nag-akala ko ng mga bagay beses sa aking karanasan nang hindi nakikita na iba ka. Na iba ang pagsasama ninyo ng anak ko. At dahil doon, muntik ko nang sirain ang mayroon kayo. Patawad. Hindi ko inaasahan ang ganong direktang paghingi ng tawad. Tumango ako. Pinapahalagahan ko ang sinabi ninyo, Tita Lourdes. Pagkatapos, tumingin siya kay Elena, na may luha na sa kanyang mga mata. At sayo, anak, patawarin mo ako sa hindi pagrespeto sa iyong kakayahang pamahalaan ang sarili mong buhay. Sa pagsisikap kong kontrolin ka. Pinalaki kita para maging malakas at independent. Pero hindi kita hinayaang maging ganoon. Lumuluha na si Elena. Salamat, Ma. Malaking bagay yan sa akin. Tumayo si Elena at niyakap ang kanyang ina. Isang sandali ng paghilom. Hindi lang para sa aming dalawa, kundi para sa buong pamilya. Nang gabing iyon, habang nag-ayos kami pagkatapos ng hapunan, nakita ko ang isang bagong liwanag sa aming tahanan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa amin, ay unti-unti nang nawawala. Hindi pa kami buo. Marami pang basag na piraso. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko, nagsisimula na kaming maghilom. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwan ng therapy. Ng mahihirap na usapan. Ng muling pagbuo ng mga nasira. Hindi naging madali. May mga araw na akala ko, hindi namin malalampasan. Mga araw na ang pagitan sa amin ay parang isang pader na hindi kayang tibagin. Pero, mayroon ding mga magagandang araw. Mga araw na tumatawa kami ulit. Mga araw na naalala ko kung bakit ko minahal ang babaeng ito. Isang Sabado ng gabi, naghanda si Elena ng isang espesyal na hapunan. Inayos niya ang mesa na may mga mantel na matagal na naming hindi ginagamit. Nagsindi ng mga kandila. Iniluto ang paborito kong pagkain. Anong meron dito, tanong ko? Nagulat. Lumapit siya at hinawakan ang aking mga kamay. Gusto kong magdiwang, Eduardo. 3 buwan ng pagtatrabaho. Ng paglago. Ng muling pagkilala sa isa't isa. Habang kumakain kami, nag-usap kami tungkol sa lahat. Mga pangarap, mga plano, mga lugar na gusto naming puntahan. Para kaming muling tinutuklas ang isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, may inilabas si Elena mula sa kanyang bag. Isang sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang 2 plane ticket. Papuntang El Nido, Palawan. Para sa susunod na 2 buwan. Lagi mong gustong pumunta diyan, sabi niya. Lagi mong sinasabi ang tungkol sa mga dagat, sa kalikasan. Pero hindi tayo natuloy dahil lagi kong inuuna ang ibang destinasyon. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta kung saan mo gusto. Gusto kong gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo. Nakatitig lang ako sa mga ticket. Ito ay isang malaking bagay. Hindi lang dahil sa gastos, kundi sa kung ano ang sinisimbolo nito. Si Elena, nakikinig sa aking mga nais. Si Elena, inuuna ako. Si Elena, ipinapakita na talagang nagbago na siya. Salamat, sabi ko.
Malaking bagay ito sa akin. Ngumiti siya. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para patunayan yan sa'yo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Noong gabing iyon, muli kaming naging malapit sa isa't isa. Iba ito sa dati. Mas may kamalayan. Mas present. Na para bang pareho naming alam na ang aming relasyon ay marupok at mahalaga. At karapat-dapat na alagaan. Habang nakahiga kami sa dilim, nagsalita si Elena. Eduardo, pwede ba kitang tanungin? Sage, napatawad mo na ba ako? O sinusubukan mo lang magpatuloy? Sumagot ako ng buong katapatan. Hindi ko alam kung lubusan na kitang napatawad. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa ba ang pakiramdam noong tinawag mo akong palamunin. Ang salitang iyon, masakit pa rin kapag naalala ko. Huminga ako ng malalim. Pero alam kong mahal kita. At alam kong ginagawa mo ang lahat para ayusin ang nasira. At iyon ay napakahalaga. Tumango siya sa dilim. Patuloy kong susubukan. Araw-araw. Hanggang sa huli. Ang aming biyahe sa Palawan ay napakaganda. Naglakad kami sa mga dalampasigan. Nag-explore ng mga gubat. Muli naming nahanap ang isa't isa. Malayo sa mga alalahanin ng araw-araw na buhay. Isang gabi, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, sinabi niya sa akin, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Sa pagbibigay ng pagkakataong maging mas mabuti. Sumagot ako, salamat sa paggawa ng trabaho. Sa totoong pagbabago. Sa pagpapakita sa akin na sulit palang manatili. Naghalikan kami habang ang araw ay nagtatago sa abot-tanaw. At sa sandaling iyon, alam kong magiging maayos kami. Hindi perpekto. Hindi walang mga problema sa hinaharap. Pero magkasama. Tunay na magkasama. Bilang magka-partner. Bilang magkapantay. Kung paano dapat noon pa man. May mga aral na dumarating lamang kapag binitawan natin ang ating mga pasan. Kapag hinayaan nating makita ng mga tao ang bunga ng kanilang mga kilos. Kapag binahalagahan natin ang ating sarili para humingi ng respeto. Natutunan ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang kaya kong ibigay ng walang hinihinging kapalit. Natutunan ni Elena na ang tunay na kalayaan ay kinabibilangan ng pagtingin at pagpapahalaga sa pagiging magkaugnay. At kaming dalawa, natutunan namin na ang pagsasama ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malaki ang ambag, kundi sa kung paano parehong nag-aambag ng may kamalayan, may pasasalamat, at may pag-ibig. Ito po ang aming kwento. Isang salita, isang masakit na paratang, ang muntik ng sumira sa 23 taon. Pero ang naging sagot ay hindi galit o paghihiganti. Ang naging sagot ay ang katotohanan at ang mahinahong pag-uusap. Natutunan namin na ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi pera. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malaki ang ambag. Ito ay tungkol sa respeto, sa pasasalamat, at sa pagtitiwala na hindi dapat kailanman mabasag. Sana po ay may aral kayong napulot sa aming karanasan. I-share niyo po ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan niyo ako. Saan po kayo nanonood? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.